Hello po. Nasa lunch. Magandang hapon po. Para sa akin, ito yung pelikula na tungkol sa mga choices na gagawin natin para makuha natin yung gusto natin. Na minsan, hindi naman madalas, it will cost us mas higit pa sa ina-expect natin. So yun ang kapalit para sa akin. Sa dalawang stars movie. Hi, yes, hello po. Kapalit, gaya sabi ng Direct, it's all about the choices we make. So, siguradong may kapalit bawat decision na ginagawa natin. So, dun po umiikot yung kwento. Lahat po ng decision natin ay may kapalit. Maganda ba o mabuti? For me, ang kapalit, hindi sa lahat ng oras ng desisyon mo, lahat ng desisyon mo tama. So like, dapat lahat ng dinidesisyon mo sa mga pangyayaring hindi mo naman alam kung ano yung susunod na mangyayari, lahat yun may kapalit. Can you give us a little, lang siguro, briefly, what the movie is all about? Anong takbo? Okay, si Ces kasi plays the role of Audrey. Isa siyang nurse. So naghahanap siya ng trabaho kasi kakatanggal lang sa kanya sa hospital. So nagkataon na si Matt and his wife, yung character ni Rika, naghahanap ng caregiver. Nagkataon doon nag-apply si Ces. Tapos nagustuhan niya si Matt. So, yun yung mga decisions na sinasabi namin na nag-lead dun sa actually demise ng ibang mga characters sa pelikula. So, sa huli, hindi ko na i-spoil, sira yung mga relationships. Ganun lang. Lastly, sa inyong dalawa, Matt at saka kay Ces, is this your launching movie or nakagawa na kayo ng mga lead roles in the past sa Viva? Ito po yung first lead role ko. Okay. So, ikaw, Matt, I'm not sure. sarami mo nang ginawa, ano? Opo, meron naman na pong iba. Okay, balikan kita, Ces. Ces, maraming sarami na ng Viva Stars or talents or Viva Max talents. Parang sampu sa pera na kayo. What makes you distinct from the rest of the sexy stars ng Viva Max? Actually, hindi ko rin inakalang mapupunta ako dito eh. Kasi ang gusto ko lang is mag-artista. And then nagulat ako sa mga, actually hindi ko kasi alam yung Viva Max. So, pinaliwanag lang sa akin ng manager ko doon na ganito pala yung mga gagawin. And then, ayun, nung una, sobrang kinakabahan ako eh. Hindi ko alam gagawin ko. Pero nung sunod-sunod naman na yung mga projects and nagagawa ko, hindi okay naman po. Can you, pahabol lang, can you give us a little, background about yourself, Ces? Paano ka napunta sa Viva Max? Paano ka napunta sa showbiz? Paano ka nagsimula? And then, konting background sa iyo. Nag-start po ako mag-brand ambassador sa mga cosmetics and sa mga nag-start po ako mag-enter sa Human Nature na parang mga branded na mga shampoo, mga ganon. And then, napunta ako sa talent manager na parang nag-model-model. Hindi ako natuloy doon kasi parang nahihiya pa ako sobra doon. So, yung best friend ko, ang dahilan kung bakit ako nandito din ngayon, yung father ng best friend ko. Ayun, kaibigan niya si Nanay Len, yung manager ko ngayon. And then, dinala ko doon ng father ng best friend ko, and then sinabi sa akin ni Nanay Len na
balita ko, gusto mo daw mag-artista. And then, ako naman, syempre, tuwang-tuwa ako kasi may na-encounter ako na tutulong sa akin. And then, tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa, punta po ako sa Viva, nag-sign ako ng contract kay Nanay Len, and then sa Viva. And then, ayun, tuloy-tuloy naman na rin po. Siguro lastly, si Matt, pwedeng bigyan mo rin kami ng background kasi napapanood namin kayo or napapanood ka namin pero or sa marami mo ng movies na nagawa pero wala ka masyadong background about yourself. Yes. Well, nag-start po ako siguro sa paggawa ng mga commercials. So, I started as a model. Then, from there, doon po nag-start. Sumabak na rin sa acting, sumali ng iba't ibang workshops. So, doon na po. Tipid. Okay, thank you. At good luck sa inyong tatlo. Thank you, Direk. Thank you very much. That was Miss Esther Amoyo of Young TikTok and Inside Showbiz. Up next, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Good afternoon. Andito pa rin kami sa lunch. Anyway, yung mga, may sinabi si Cez kanina tungkol sa mga previews. May mga nagawa ka ng pelikula? Opo, meron na po. Unang-una kong nagawa is yung The Influencer. Kasama ko dyan si Chloe Barreto and Shandy Guzman. Pangalawa yung Unfair to Forget with Sunshine Cruz and Alan Dizon. Then, pangatlo po is Pantasya Laia. And yung sunod, High on Sex 2, sila ay Akin, Araro, Takas, then ito po, Kapalit. Okay, ang dami na. Ang next question ko is ano yung feeling nyo yung the first time that nagbubad kayo sa in front of the camera? Actually, nanood ako ng P-Hub para lang malaman ko yung mga posisyon. Kasi that time wala akong experience sa guy. Kasi, bata-bata pa kasi ako na siguro mag-18 pa lang ako nun. Ayun, mag-18 pa lang ako nun, so like hindi pa nagsisingit sa akin yung Viva Max. So like, ayun, nanood ako ng P-Hub hanggang sa denied lang din ako ni Direk, ni Sean. Ayun, maayos naman yung nangyari. Masaya naman. Masaya. Si Matt, ano yung first time na nagbubad ka sa in front of the camera? Well, syempre sobrang kabado. Sobrang kabado ko nun. Tapos, hindi ko alam kung paano i-commit yung plaster. So, hindi ko alam. Totally nangangapa ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa set. Hindi ko alam paano ko ubarin yung mga damit or paano mag-start, saan mag-start. But, thankfully naman, yung mga directors natin is very, magagaling sila, then mag-feel mo na safe ka, number one. And second is, sinasabi naman nila specific kung ano yung kailangan mong gawin, ano yung objective ng eksena, etc. So, okay naman. Okay. Si Direk, pakibigyan naman kami ng konting background about yourself. Paano ka nag-umpisa sa pelikula, pag-direct ng pelikula? Nag-start po ako as a director po ng commercials 15 years ago po. Tapos napasok po ako sa Viva. May mga musical shows po ako doon. Then yung Anong Ganap, ako po yung director nun yung show na Showbiz hanggang ngayon po. Tapos nag-direct ako ng mga indie films. Yun nga, na-mention kanina, Tres, Sabado, mga nanalo na sa abroad. Tapos yung first film ko with Viva is yung Maniac, na ngayon international award winning na. Tapos, eto, hindi ako yung nagsulat kasi halos lahat ng dinadirect ko ako yung nagsusulat eh. Iba yung writer nito nung pinasa sa akin yung project. So, daming first para sa akin dito sa Kapalit. And enjoy naman ako kasi magaling yung mga artista. Nakita ko, na-feel ko yung support ng Viva sa akin, mga bosses.
niya nung pinili talaga ako. And yun, happy overall. Thank you, Direk. Last question. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na parang magkaroon ng kapalit na buhay, kaninong buhay ang gusto nyo maging kapalit ng buhay nyo ngayon? Siguro we'll start with Direk muna, Direk. Hindi ka masasatisfy sa sagot ko kasi wala. Wala. Okay lang. That's good. Okay. I want this life. Okay. Si Matt. Mahirap yun talaga yun. Kapalit, kaninong buhay. Siguro walang specific na tao, but I guess may mga desisyon na gusto kong palitan sana. So siguro yun lang. Okay, mga desisyon. Si Ses. Siguro ako is yung gusto ko ulit. Actually wala kasi okay naman ako ngayon kahit hindi ko kasama yung parents ko. Ayun, parang naisip ko lang na sana magkaroon ako ng kapalit na parang kompleto yung family ko yung gano'n. Gusto ko yung ganong life ulit. Okay, maraming salamat. Thank you. Jean, Kaiden. Thank you very much po. That was Sir Eugene Assis of People's Journal. Up next, we have Alan Sancon of Stars for the Kids. Hello, congratulations, Team Kapatid. Yung tanong ko lang kay Ses saka kay Matt, parang tandaan ko yata nagkasama na kayo before sa isang pelikula. Tama ba? High and Sex, di ba? Hindi, Fantasia ba? Or, Araro and High and Sex. yeah, parang ganun. So, kumbaga, this is your second time to work. Tatlo or apat. Third time. So, yun, how do you compare yung performances nyo before, nung una kayo nagkatrabaho, na ngayon dito sa third nyo na film na magkasama? Hindi ko ma-differentiate kasi yung first two projects na nag-cover kami ni Ses, very briefly lang, parang isang eksena, dalawang eksena, ganun lang, mabilisan. So, dito ko pa lang siya technically, first time mag-work, makita kung paano siya magtrabaho. So, mas madalas kayo mag-eksena dito ba? Opo. Si Ses naman. Ayun, sobrang naging comfortable lang talaga. Parang, tropa-tropa lang. Parang naging comfortable lang akong gumalaw. Nakasama siya, ganun. Thank you. Yung second question ko for you, Ses, parang kasing parang napakabata ko bang tignan. parang, how old are you now? Turning 20 na po this coming April. So parang kasing yung aura mo, pwede kang parang lumabas ng estudyante or mas mature. Pero ikaw saan ka mas komportable? Doing yung mga medyo mas estudyante na work or parang yung ganito na medyo nurse na or parang mas mature na yung role? For me, both naman po. Okay naman po ako both. Okay, thank you. Congratulations everyone. Thank you, Jean. Thank you very much. That was Alan Sancon of Stars for the Kids. For our next question, we have Vix Almacen of Abante. Hi, hello, good afternoon. Para sa dalawang bida, sasabi niyo si Ses, tama ba? I can't see your name. Yeah. Ses. Yeah, Ses. Nagsimula ka as parang sa pag-brand ambassador, tama? Tapos naging Viva Max Star ka na. Paano na bago yung buhay ninyo since maging Viva Max Star kayo? Siguro, kasi nung nag-i-start pa lang ako, parang nakakagalaw pa ako ng maayos Like, kapag pupunta ako sa kung saan ko gusto, okay pa ako Pero ngayon kasi parang medyo, ako yung nahihiya magpakita sa kanila, ako yung nahihiya magpakita sa kanila na parang every time kasi nalalabas ako, siguro, lagi ako naka-hoodie. Lagi ako naka-pajamas. And ewan ko, nahihiya ako. Siguro, hindi lang ako sanay, ganun. Parang, ako yung nahihiya. Hindi ko lang. Parang may awkward ba na kapag nakakasulubong ka ng mga lalaki? Parang ganun na din. Kasi may one time naka-encounter ako na guy, sabi niya, "Uy, si Ses Garcia to
ano kayang itsura nito, ano kayang itsura ng katawan nito in person. So, nahiya lang ako. Ayun. Pero okay naman. Abot naman kay Ma. Wala naman. Wala naman. Walang pagbabago or something. Wala eh. Oh, pero syempre parang mas dumami ba yung mga followers mo sa social media, mas nakilala ka na, mas marami nagpapalang sa'yo. Ano, for sure. May mga nag-follow na marami, ganyan. Dami nag-message. Yun no. Pero for me, parang wala namang effect sa pagkatao ko. Dumating na ba sa point ninyo na naging kapalit kayo? Wow! Sige. For me, kung matatawag mong kapalit yun, oo. Kasi parang na-experience ko na maging rebound eh. Ah. So, yeah. Make some kwento lang. Paano ba? So sige, Parang parang... curious eh, kasi parang may hugot yung pag-action. Oo, nagka-girlfriend ako some time ago. Tapos, parang na-inlove talaga ako dun sa person na yun. And then, ang hirap i-explain ah. Kasi galing din ako from a relationship that time, long-term relationship. And then I found this person. And then parang feeling ko, wow, parang is she the one? Parang gano'n, di ba? And then malalaman mo later on na siya, hinihintay lang pala niyang bumalik or maging okay sila nung ex niya. So yun. nagkabalikan sila. Yes, nagkabalikan sila. So goodbye na lang ako bigla. Oh. Pero ano ang gagawin ko? Madali ka bang ma-fall? Oo, lover boy ako eh. Ah? Oo. So, ano ako, pag na-in-love ako, seryoso talaga ako, tsaka stick to one. Sana ako. Yes. Hawak naman yung Ses, naging kapalit ka na ba? Oo. Bata pa naman ako nun, siguro, pero kinukonsider ko na parang ayun yung traumatic na nangyari sa akin. Kasi yung 18 years old na ata ako nun, hindi ko sure, pero ayan, 18 years old na ako nun, and then parang sobrang cheater Yeah. ng girlfriend ko. Sobrang cheater ng girlfriend ko nun, like as in parang, sobrang cheater ng girlfriend ko nun, parang inaantay niya lang din na parang kumawala ako sa sobrang daming babaeng dumating sa kanya. Parang, kasi kahit nauhuli ko siya, wala eh, okay lang sa akin eh. Siyempre kasi mahal mo, di ba? Kahit anong explanation niya, basta mag-sorry lang siya sa akin, okay na ako agad dun eh. Mga pangako hindi ko na uulitin, mga ganon. Mabilis ako makuha sa mga ganon, pero ayun yung hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Bakit tinanong kayo rin? Check. Okay, thank you. Thank you very much. That was big.